Dito naman ho tayo sa naganap na survey diyan sa Caloocan sa mga tumatakbong kandidato diyan na sina Antonio Trillanes IV and si Along Malapitan. Ayon dito sa report ng Abante, nako, malayong-malayo ho ang agwat ni Along Malapitan dito kay Trillanes dahil si Along Malapitan ho nakakuha ho ng 85% na survey na gusto siya ng mga tao at itong si Senator Trillanes ay nakakuha lamang ng 10%. Ito ang balita ng Abante, pakinggan natin guys. Ayan. Tila impyerno at langit ang lamang sa resulta ng survey sa pagitan ni Caloocan Mayor Along Malapitan at nangangarap na kalaban nito na si Antonio Trillanes. Sa nilabas na survey ng Social Weather Station itong Marso 2025, 85 kontra 10% ang lamang ni Malapitan kay Trillanes sa tanong na kung gaganapin ang eleksyon ngayon, sino ang iboboto mo? Noong Pebrero, pinakita rin sa survey ng Social Weather Station na may tiwala ang tao kay Malapitan sa score na 75 net trust kumpara sa walang panawa na si Trillanes na patuloy ang pagbagsak sa kanyang net trust na negative 22. Imagine, 85 against 10%. So ayun nga ho legit yung balita na yan kasi ay nanggaling sa Social Weather Station or SWS na binalita ng Abante. Ayan ho. Atras, Abante, ka Samurai Cavite. Ito naman hong di umano ay biktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte ay bumaliktad. Di umano dahil may interview itong nasabing babae na nagtututuro na siya kung sino ang nag-uutos sa kanya at nagbibigay ng kaperahan dyan para magsabi lamang. Sabi dito sa sa balita na ito kung sino ang mga tinuturo niya. Hala, eto pakinggan natin guys Noon talaga, binabaan ako ni Father Aliho na may supreme na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na ng rent kasi kada salita, pera, tapos minsan nilalagay pa sa, sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. Sana all. So, noong September, tapos October, hanggang November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Noong November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, natawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na ito tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya para matakot kami na binaligta daw. So at that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, nasyak ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka si CBRR dahil hindi ang worst is nakita ko na mayroong drugs na ini-include nila si Presidente Duterte. So, nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa IGP. So, dapat, yung drugs naman. Ano ba yan? First drug, sabi niya, ito papasa ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator De Lima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na mga yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na noong December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, nakita ko si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-usap, never sila nagsalita na mga kung sabihin nila, hanapan natin yung paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Atty. Sabio nga, yung mo nga, yung testimonyo, buhagsak mo. Yung Bisaya pa, buhagsak na gina si Presidente Duterte, Ganon? So, katong time na to, nakuyawan ako kay kanang nagsabot di ako live o kanang kuhan, forgery. So, nangita ko paagi, kaya di man ko nila, ayaw nila ako pauwiin.
dito sa Mindanao. So, mahanap ako ng paraan. Sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan, uwi mo na ako dahil gusto ko, kasama ko yung mga kasamahan ko, which is wala naman akong kasamahan. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila, dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. So, pagdating doon sa noong December, andun ako, pinatira nila ako sa isang kumbento sa Madrid, sa May Makati, sa Kanusian Sister. Bago nila ako, pinadala ko, kinausap nila ako, huwag kang makikipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pag-abot dito, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun kada salita, ganun. So, tao lang tayo, pisan, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So after yung nakipaglaro, lola. Na meron akong kinakausap ng isang Madrid doon, natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang Madrid. So nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na na kumbento. So doon, binawalan talaga akong makipag-usap na kahit kanino. Merong conference room doon na every time na mag-discuss kami sa regarding sa yung namin sa affidavit, doon kami sa conference doon sa Holy Spirit, doon sa may gated go, merong eskwelahan doon at the same time, doon merong kumbento doon ng mga Madrid. Halaka! Panindigan mo yan, te, ha? Kung totoo nga ho itong mga revelation nitong babae na ito, teka lang, nagtuturo kasi siya, may mga tinuturo siya mga personalidad. Eto, ha? Kagaya ni dating Senador Trillanes at si dating Senador Laila de Lima. At itong si Father Alejo, di umano. Ito ay mga di umano na mga kasi hindi pa naman ito talagang napatunayan. So this is allegedly na may involvement itong tinuturo ng babae na ito dito sa audio na pinaparinig ko sa inyo na kumalat na ho ito sa social media. Kung totoo yan, kailangan prove mapatunayan ito kasi until such time ho na hindi ho mapatunayan ito na totoo, unfair naman doon sa mga taong tinuturo. Para patas ang ating pananaw dito sa ating sinasabi. Ayan ho. Looking forward na mabigyan ito ng ng pansin, no? At total, malapit naman na yung hearing ni Pangulong Duterte diyan sa ICC sa Hague, Netherlands. So, good luck sa mga di umano ay victims ng EJK na tinatawag nila. Ayan. So, ito ba ay isang sa reason? Dahil nga, di ba, yung last interview sa kanya, napakawalang puso daw ni Attorney Nicholas Kaufman at hindi makatao dahil nga, ililimitahan lang ang identification ng mga allegedly ay biktima ng EJK ni dating Pangulong Duterte diyan sa kanyang kampanya laban sa war on drugs. Nililimitahan lang ng abogado ng dating Pangulong Duterte na pasaporte at national ID lang dahil lang sa passport pa nga lang hinihingi dahil Lipuga, syempre, kahit naman hindi hingin yung passport, automatic yun kapag lilipad yung biktima papunta doon sa Hague, Netherlands dahil magiging witness siya doon. Natural gagamit siya ng passport. Alangan naman na barangay clearance pakita mo sa NAIA Airport. Hindi naman pwede yun, di ba? So, di ko lang sure bakit nag-react itong si Attorney Conti doon sa sinabi ng defense lawyer ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman. Ayan ho, ha?